Sige, tayo po ay manalangin. Purihin ka po aming Aba, abayaw. Sige po, tayo po ay manalangin. Purihin ka po aming Aba, abayawa. Salamat po sa araw ng Sabat. Salamat po dahil binigay mo po ito upang aming sundin. Kilalanin na ito ang araw na nilikha mo para magpahinga kami at alalahanin namin at gawin namin pangilin po namin ang araw na ito. Sang-ayon doon sa iyong mga salita na sinabi sa iyong mga utos na remember the Sabbath and keep it holy. Nagpapasalamat po kami na narito po muli kami upang sumunod sa iyong kalooban at patuloy na pinababati mo po sa amin na sa araw na ito, patuloy mo kaming tuturuan ng iyong mga salita upang makapamuhay kami ng may katwiran, katulad ng ginawa ng iyong anak si Yahweh Shai Mashiach dito sa lupa. Salamat po sa pinigay mong buhay, kalakasan, sigla. Salamat po sa mga pangako mo. Salamat po sa kaligtasan na ipinagkaloob mo po sa amin, kapayapaan sa gitna po ng sari-saring kaguluhan dito sa nangyayari sa mundong ito. Salamat po sa pagkakataong ito. Magpapahinga po kami sa presensya mo at sa mga biyayang nakamtan po namin. At una tigit sa lahat, kami po ay nagpapakumbaba at nagpapalinis. Kami po ay lumalapit sa iyo. Wala po kami magagawa sa ganang aming sarili. Kaya sa oras na ito, kayo po ang siya mangusap sa amin sa pamamagitan ng mga salita ng Banal ng Espiritu Santo at patuloy na kami ay hugasan ng iyong mga salita upang kami patuloy na maging malinis sa iyong harapan. Salamat at maging handa kami sa iyong pagbabalik. Salamat po sa oras dito, sa araw nito at pinupuri, pinapasalamatan ka po namin at wala na pong anumang magawa ng kaaway ang siyang patuloy na manggugulo sa amin sa oras na ito sapagkat ikaw po ay kasama namin. Kasama ang iyong mga anghel sa langit. Salamat po sa oras na ito. Salamat sa mga salita mo. Magbigay ng kalakasan at patuloy na mag-define po sa aming pamumuhay. Salamat po sa lahat ng kapurihan Abaya Hawa sa pangalan ng anak si Yahweh siya. Amen. Amen. Ayan. Yeah, start mo na. All praise to the Most High, Yahweh, Bahashem Yahushai, at all greetings to all true nation Israelites scattered among the nation. Ako po si Brother Daniel, at kasama ko po ang ating reverend, si Ako po si Brother Art. Lahat ng papuri ay binibigay namin sa ating Diyos ng totoong pangalan ay Yahweh. Sa ngalan ng kanyang buktong na anak na si Mashiach Yahweh Shai, na tinatawag nilang Hesus Kristo. Maligayang araw ng Sabat po. Shalom, shalom. Happy Sabbath po at yan, all praise to the Most High. Shalom po sa bawat isa. Blessing and honor patuloy nating ipagkaloob sa ating Aba. So, sa araw po nito, sa araw ng Sabat, ang topic natin ay mirror effect. And they move how you move. So, ibig sabihin yung ano po yung sinasalamin po natin. Tinitingnan po nila tayo bilang isang salamin. Kung paano po tayo kumilos, magsalita, kung paano po tayo gumalaw. Yan. Nakikita po natin yan sa mga scripture dito po sa Bible. Sabi nga po, you are only Bible, somebody to read how walking like Israelites. So, sabi doon, tayo yung parang binabasa po nila parang Biblia. Hindi na sila titingin sa Biblia kundi yung buhay na po natin. Yung babasahin po nila. So, buksan po natin ang aklat ng
unang Timoteo chapter 4 verse 12. 1 Timothy chapter 4 verse 12. Huwag mong hayaang hamakin ka ni numan dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Ayan. Sulat po ni Apostle Paul kay Timoteo ito. At na sinasabi po niya na huwag po niyang hayaan. Hindi lang po kay Timoteo, maging sa atin pong mga brethren niya. Sinabi po niya ito, sabihin, wag pong hamakin ni numan dahil sa kanyang kabataan. Ayan. Sa halip, di ba po, sikapin maging halimbawa. Ayan. Sa mga mananampalataya. Ano pong halimbawa na makikita po natin sa buhay ni Timoteo na nakita niya kay Apostle Paul, na nakita naman ni Apostle Paul kay Hamashiach, kay Kristo. So, na sinasabi dito sa pamamagitan ng pagsasalita, pag-uugali, yan. Sa pagsasalita, so ang pagsasalita natin ay double-minded. Halimbawa, ano po yung halimbawa? Isa sa mundo, isa naman sa dito sa dun sa pananampalatayang nilalakaran natin ay hindi po yun. Hindi halimbawa po yun, kundi isang salita lang. Kung sa pag-uugali, so yan, ang pag-uugali, pagiging magalang, may pag-ibig, may pananampalataya, at may malinis na pamumuhay. So, kahit sino po tayong nagsimula ng bata pa sa pananampalatayang nilalakaran po natin, sa pagiging katulad ni Kristo, tayo mga Israelita. So, kailangan po natin na yung maging halimbawa tayo sa iba. So, tayo yung titingnan na reflection ng pagiging mabuting Israelita. Na katulad ng ating Hamashiach, ng ating Kristo, 'di ba? Siya ay naging sumunod sa kalooban ng Ama, 'di ba po? Sinunod niya yung kalooban ng Ama. So, yung kumaga hindi niya binbreak yung law, kundi sinunod niya. Diba? Ayan po yung ating malinis sa pamumuhay. Yung malinis sa pamumuhay, yung hindi tayo kakain ng, halimbawa, yung sinasabi ng Aba sa atin na huwag kakain ng mga karumal-dumal na pagkain. Isa yan sa mga malinis sa pamumuhay sapagkat yan, hindi natin na-defile yung ating katawan. So, nagiging malinis tayo. So, ang pagkain po na ipinagkaloob sa atin, yung dietary food like mga prutas, gulay, ayan. Yung may binigay naman na pagkain na hayo para naman sa ating kalusugan. So, ito po yung maging halimbawa po tayo sa pamumuhay. Katulad po nung ginagawa po ni Timoteo. So sabi nga po, we suppose right example in our young age. So, kahit ano man po ang ating edad, tayo po ay maging tamang ehemplo yan sa mundo. Kung ano po yung ating mga sinasabi, ganun din po dapat yung ating ginagawa. So, maano po sila, kumbaga magkakaroon, sabi nga, di ba, sinasabi na we are the light and salt and light of the world. So, yung ating may mga tayo po ay tinitingnan, tayo po ay pinapakinggan at tinitingnan ng mundo. So, confident po tayo na
yung ating ginagawa ay naka-accurate doon sa sinasabi ng salita. Hindi yung malayo sa sinasabi ng salita. So, yung malinis pamumuhay, yung mga may pag-ibig, may pananampalataya. Yan po yung sinasabi ni Apostle Paul kay Timothy. So, buksan po natin ang Philippians chapter 3 verse 17. Philippians chapter 3 verse 17. Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Pag-ukulan din ninyo ng pansin ang lahat ng sumusunod sa aming halimbawa. Ayan. Ayan po, sulat po ni Apostle Paul sa mga taga-Philippians, na mga Israelita yan, na mga na-scattered sa lugar na mga sa Pilipos. So, sabi po niya, mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinapakita ko sa inyo. Kaya pag-ukulan po natin, pansin ng lahat ng sumusunod sa aming halimbawa. So, sabi nga, imitate me as imitate Christ. Sinasabi po ni Pablo dyan. Magkaisa kayo. Yan. Doon sa ginagawa naming pagsunod katulad kay Kristo. Doon sa sinasabi sa kanyang pamumuhay nung nandito pa si Kristo. Kumaga, kami yung sinasabi ni Apostle Paul, kami yung halimbawa. Pansinin nyo yung aming mga halimbawa na ginagawa namin upang masunod nyo yung mga halimbawang ito. Yan. Kaya sabi po doon, yan, sila Paul po, maging tayo po sa present time po natin, we set example. At ang iba po ay, parang ganito po yan, ang iba, kung tayo po ay nagbibigay ng example, sila naman po ay susunod doon sa ginawa po nating example. Whether ito ay mabuti or whether ito ay masama. So, every time po na tayo po ay lalabas, every time po na tayo po ay saan man pupunta, tayo po ay nagtuturo ng example, how to dress, how to talk, how we walk, kung ano pa po yung stuff na pinapagawa sa atin. Ang mga tao po ay nakikinig yan at nagmamasid po yan. Sabi nga po, we are the only Bible somebody to read. Yan, tayo po ang binabasa po niyan kung paano po tayo lumakad bilang mga Israelita. So, buksan po natin ang James chapter 5 verse 10. James chapter 5 verse 10. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Ayan. So, mga propeta, katulad po nila Prophet Daniel, Prophet Samuel, si Prophet Moses, mga propeta, yung mga Prophet Isaiah, Prophet Jeremiah. So, sila po yung tinutukoy dyan ni Apostle Paul. So, buong tiyaga po silang nagtiis ng kahirapan. Kung ibig sabihin po, nagtiis po sila na sumunod doon sa kahit mahirap, buong pong tiyaga sila sumunod doon sa pinapagawa sa kanila ng kalooban ng Aba. So, ano yung mga kalooban niya? So, yung nandito pa sila sa lupa, yung kalooban niya yung ibinigay doon doon sa panahon ng times ni Moses, na ito yung covenant, pakikipagkasundo po ng Aba sa mga bayang pinili niya, yung Israelita. So, ayun po yung ibinigay sa kanila. Yun lang dapat po ang kanilang gagawin. Buong tiyaga nilang tiniis. Ibig sabihin talagang sinunod nila
yung kahit mahirap, sinunod po nila yung sa panahon na sila ay na-conquer, sa panahon na sila ay nasa captivity, buong tiyaga pa rin nila nilang tiniis yung kahirapan, yung pagsunod nila doon sa Aba, yung katulad ng Sabbath day, di ba? Yung Sabbath na ipinagkaloob, ginagana pa rin nila yon kahit nandun sila sa captivity, kahit mahirap gawin yon. Kahit noon nasa panahon dito po ng bumaba ang Messiah, nandun sila sa captivity ng Roman, ginagana pa rin nila yung mga Sabbaths na ipinagkaloob ng Ama sa panahon ni Moises, maging dun sa panahon ni Kristo. Nandun pa rin po hindi pa rin nawawala yun, yung pamumuhay na yun. So buong tinutularan, sabi ni Apostle Paul, tularan po natin ang mga propeta nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Sabi nga ni Prophet Isaiah, if there is no law and testimony, there is no light in them. Kung walang law and testimony na nagtuturo tungkol dito o yung tungkol dito ay wala sa kanilang liwanag. So, yung mga laws, statutes, and commandments, yun ang dapat po natin ang tularan upang tayo makapamuhay ng naayon dun sa kalooban ng ating Ama. So, James chapter 5 verse 11. James chapter 5 verse 11. Sinasabi nating pinagpala ang mga nagtataga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Talagang napakabuti at tunay na mahabagin ng Panginoon. Ayan. Ganda po nito. Sinasabi po nating pinagpala ang mga nagtsatsaga at nagtitiis. Sa panahon natin ngayon, marami po tayong nababalitaan na bata pa lang gusto na magpakamatay dahil sa nangyayari, parang na-anxiety sila. Ibig sabihin sa mga nangyayari, parang na sila na yung hindi nila kaya yung pagtitiis ng buhay. Diba po? Pero sinasabi ito, pagpapala po yung nagtsatsaga at nagtitiis. Yan. Ibig sabihin may maganda pong resulta ang mga nagtsatsaga at nagtitiis. Sabi nga po kapag may kasabihan na kapag may nilaga, may nagtsatsaga, kapag may tiyaga, may nilaga. may nilaga. So, tayo po ay kailangan po talaga natin itong mapagdaanan. Yun lang po ang ibig sabihin doon. Pagdadaanan po natin yung pagtitiis, yung pagtsatsaga, yung pagsunod doon sa kalooban ng Ama. Kaya nga pinagpala ay pinagpala. Kung maririnig man ito ng mga taong wala ng pag-asa sa buhay, na magpatuloy, yung mga taong suicidal na, mabubuhayan po sila. Kasi pinagpala po, pag narinig nila yung pag-asa dito sa salita ng ating Aba, pinagpala ang mga nagtsatsaga at nagtitiis. So, sabi po ni Apostle Paul, ni Apostle James, narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon bandang huli. Talagang napakabuti at tunay na mahabagin ng Panginoon. So, sino pa? Talakayin natin. Tingnan natin kung sino si Job. Anong istorya ni Job? Kung bakit sinabi ni Apostle James na siya ay matyaga at matiisin. At pinagpala si Job dahil sa kanyang pagtyaga at pagtitiis. Si Job po ay isang taong matuwid. Yan. Sa siyang po taong matuwid. Sabi po sa salita. So si Job ay siya ay malapit din sa Aba, at kumbaga si Job ay mayamang tao. Siya po ay
Kumbaga may takot sa Aba, may takot sa Diyos. Dumating kay Job yung si Job may pamilya po siya. May 7 anak po yun, di ba? Na babae. At I think 7 anak na babae, 7 anak na lalaki. So si Job ay makikita natin sa kanya wala na siyang hahanapin pa. Kumbaga sabi nga sa awitin nasa kanya na ang lahat. Kumbaga yung kabuhayan, yung mga hayop, ayan, nasa kanya na lahat. So pero time na yon nakita po ng kaaway si Satanas na itong si Job ay talagang may takot sa Diyos. Kaya sinubok, mingi muna siya ng pahintulot, di ba po? Mingi muna siya ng pahintulot sa Aba na kung titingnan niya kung pag mawalas sa kanya itong mga bagay na ito, yung pinakamahalaga sa buhay ni Job, ay tatalikod siya sa Aba. Ngunit mingi muna siya permiso sa ating Aba. So sabi lang ng Aba, wag mo lang siyang papatayin. Kumbaga subukin mo siya, wag mo lang siyang papatayin. So ayan po, binigyan siya ng pahintulot na Aba at nung ginawa na ng kaaway si Satanas yung bagay na yun, sinubok niya si Job, inalis niya yung mga kayamanan niya. Time na yun is inano yung kanyang mga hayop at tupa, yung sinalakay ng mga kaaway, ninakaw, yung kanyang mga anak namatay dahil sa namatay sa unos or namatay po yung kanyang mga anak at higit sa lahat yung kanyang buong katawan. Yung buong kanyang katawan ay nagkaroon ng tinatawag na sakit na yung sakit sa katawan, yung sinasabi natin pigsa, siguro bukol mula ulo hanggang talampakan. At yung kanyang mga malalapit na kakaibigan niya ay talagang nawala sa kanya. At yung higit sa lahat, yung kanyang asawa na dahil sa naawa yung kanyang asawa sa kanyang kalagayan, sinabi pa ng asawa niya, Job, dahil dyan, sumpain mo na ang Aba, tumain mo na ang Diyos para mamatay ka na. Yun ang sinabi ng kanyang yung asawa ni Job. Pero ano ang response ni Job sa panahong iyon? Doon sa mga pagtitiis na pagtsatsaga niya sa ganong mga pagsubok sa buhay. Ang sinabi ni Job, ganito lang po. Sabi po ni Job sa kanyang asawa na, sa mga pagpapala ka lang ba nagpapasalamat? Sa mga pagpapala ka lang ba talagang nagbibigay ng papuri sa Aba, hindi sa mga pagsubok na nararanasan mo. So nakita po natin yung buhay ni Job na hindi lang siya sa mga pagpapala kung ano yung meron siya, kundi sa mga pagsubok, sa pagtitiis, sa pagtsatsaga. Kaya nga sinabi ni James, pinagpala ang nagtitiis at nagtsatsaga. So sa mga pagsubok na yun ay makita natin doon na hindi bumitaw si Job. Diba po? Panahon din yun na si Job ay nagtatanong din siyempre sa Aba, bakit ginawa sa kanya yung ganitong bagay. Kumbaga nagkakaroon pa rin na doon siya sa questioning time. Siyempre, tao po si Job, nakakaramdam ng sakit, nakakaramdam ng question time. Pero ganun pa man din po, hindi po siya, kumbaga ipinakita po ng Aba yung magnificent niya, kung gaano siya ka-magnificent. Ibig sabihin, kung gaano siya kadakila, kung gaano siya kahanga-hanga, kamangha-mangha. Sabi nga kung titingnan natin yung mga langit, yung mga lupa, wala pa tayo niyan. Nilikha niya, kumbaga, nakita niya na tayo. Nakita niya na si Job.
pinili niya na si Job. Yan. Nakita niya na kumbaga, tinagpala niya na si Job. So, ayan po ang dapat po nating mapakinggan sa buhay pong ito, na yung mga pagsubok na yan ay kasama po yan sa process po para tayo ay, tawag po dito, para po tayo ay sa apoy, yung parang idarang sa apoy para makita po yung ating pananampalataya. Yan. Upang ito po ay makita po ba ng iba na ito po ay lantay na ginto, kahoy, o ito po ba ay silver, di ba? Yan po yung yan. Yung pananampalataya po natin ay makita po niya. So, yan po. Ano po ang nangyari kay Job ng panahong iyon? Nung nasubok siya at ng lahat ng mga pagsubok sa buhay, nung nakita ng Aba yung kanyang kalagayan na siya ay grateful pa rin sa kabila ng lahat. Grateful pa rin sa kabila ng lahat. So, anong ginawa ng Aba? Ibinalik sa kanya 4 times yung lahat ng kanyang nawala sa kanya. Ibinalik sa kanya yung kabuhayan niya at higit sa lahat yung kanyang mga anak. Sabi po dun sa scripture, hindi ko na po mababasahin, na yung kanyang anak ay walang kasing ganda, walang kasing gwapo sa panahon na yon. At yung kanyang katawan na may sugat, may bukol mula ulo hanggang talampakan ay naging kutis bata. Ba? Ganyan po yung shifting ng pagtitiyaga at pagtitiis ni Job. So, makikita po natin sa buhay ni Job na yung pamumuhay, sa example ng pamumuhay, na kumbaga sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay, patuloy pa rin po tayong maging mapagpasalamat. Ano man po ang meron o wala sa ating pagkainan, patuloy tayong magpasalamat. At nalalaman po niya yung nilalaman ng ating puso. Alam po niya yung mga desire po natin. Alam po niya ang lahat ng ating mga panalangin. At ipagkakaloob niya yun sa tamang panahon. Meron pong panahon para po ipagkaloob yun para sa atin. Sige po, buksan po natin ang Proverbs 22, chapter 6. Proverbs chapter 22, verse 6. Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran, at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. Ayan. Patungkol po ito sa, yan po, yung aral, yung dapat niyang, yung aral po, yung katulad po yung mga aral ng buhay ng mga ancestor, mga forefathers natin, turo po natin yan sa ating mga anak. Kapag panahon po na ituro po natin sa kanila, sapagkat sa kanilang paglaki hindi po nila ito malilimutan, yung ating pagtuturo sa kanila ng mga salita ng Aba, yung pamumuhay ng mga propeta, pamumuhay ng mga lingkod niya, maging yung pamumuhay ng Mesaya. So ituro po natin yung dapat po nilang lakaran. So kumbaga, marami pong mga nagtuturo ngayon na kumbaga lihis doon sa sinasabi po sa Biblia. Kumbaga tuturo sila ng sarili nilang kaalaman. Kaya paglaki ng mga bata ay yun po ang nangyayari. Kaya po tayo as bilang mga lingkod niya, mga Israelites, binigay po niya sa atin yung law and statute and commandments na dapat po nilang lakaran at ipamuhay habang tayo ay nandito po. Habang hinihintay natin yung pagdating ng ating Mesaya. Yan. So, napakaganda po niyan. Train at the child. Ito po yung isa rin sa mga proverbs na aking
kumbaga isa sa mga sinasaulo kong mga proverbs kasi yan po yung nung Christian po ako yan po yung mga time na aking nakita at aking sinaulo. At yun, kumbaga pasalamat po kami, tayo mga anak sa mga magulang natin na tayo ay tinuturuan nila para tayo ay sumunod sa kalooban ng Ama. Yan. Pasalamat po tayo lagi sa kanila sapagkat sila po yung instrumento na tayo ay maging mabuti, 'di ba? Maging mabuti tao, 'di ba? Ayon sa kalooban ng Ama. Sila po yung nagse-set ng example at tayo naman yung nagpa-follow do sa example na yun. Buksan po natin sabi nga, wait lang po. Sabi nga, why the child will follow you whether actual doing right thing or doing good things. Yan. Bakit kailangan po na ang bata ay sumunod at gawin yung mga bagay na tama. Yan. At gawin yung mga bagay na tamang gawain. So, kasi ito po yung kalooban ng Ama upang makapamuhay po sila ng maayos, mapayapa at ayan po. Napaka maganda pong mensahe po para sa atin. Yung isa po yung nakita po natin yung vicarious modeling. Ano po yung vicarious modeling? Ayan. Sabi po dito, sige po, ano nga po yung basa nga po yung vicarious learning. Vicarious learning, overview, at saka examples. Basahin ko. Apa. Okay. Vicarious learning occurs through the experience of others. You learn in personal experiencing something. Overview. Vicarious learning refers to the process of acquiring knowledge, skills, or behavior by observing others rather than through direct personal experience. It involves learning from the successes, failures, or actions of others, typically through social modeling or media exposure. In this process, we can acquire new information and skills without having to undergo our own trial and error. Examples: observing your parents. An example might include seeing your mother burn her hand on a hot plate and deciding it's not a good idea to touch the hot plate. Watching personal sports people. Children often develop sporting skills by watching professionals on television and taking notes on their style. So, vicarious learning, ayan po, napakaganda po ng ibig sabihin po niyan. Kung ito po yung proseso ng na-adapt po natin na knowledge, skills, behavior, yan, na nakikita po natin sa iba't ibang mga tao, yan. Direct man yan, higit sa lahat, sa mga magulang po. So, yan po yung ating vicarious learning, yung vicarious modeling, ayan po. Yung pagmo-model po ng mga magulang sa kanilang mga anak. Halimbawa po, yung pagdidisiplin, yan. Sa mga anak na hindi po sa panahon ngayon marami akong nakikita, brutal ang pagdidisiplin at hindi po yun tama, hindi tamang modeling yun. So, mayroon pong tamang modeling sa pagdidisiplin. Tama na paluin ng bata at
hindi maganda yung ginawa niya at ipaunawa sa kanya yung tama na niyang lalakaran. Yun ang ibig sabihin po ng vicarious modeling. So, maging sa mga skills, yan, sa mga kung paano sila makasurvive, yan, sa buhay. Ituro po rin natin sa kanilang mga anak na kung paano po gawin yung mga little thing, yung gawaing bahay, modeling po yan, gawaing bahay. Ayan po, isa po yun sa mga good idea. Yan. At yung tamang panonoorin, yun. Yan dapat po yung ano, kasi merong panonood na halimbawa po yung may mga ginagawa pong palabas ngayon, mga horror movie. Yan. Isa po yan sa hindi po maganda kasi ang horror movies, transferring spirit po yan. Isa po yun sa napag-aralan ko na nakaka-transfer ng spirit ng fear. Fear po ang itinatransfer niya kahit na tayo malakas ang loob nating manood, pero meron pong effect nito sa behind the scene ng maging sa yan yung experience at na-involve dito yung pagkatuto nila kung paano sila sumakses, kung paano yung action nila sa ibang mga tao, paggalang sila sa ibang mga tao. Yan typically through social modeling media exposure. Buksan po natin ang Ezekiel chapter 16 verse 44. Ezekiel chapter 16 verse 44. Ilalapat sa iyo ang kasabihang kung ano ang puno ay siyang bunga. Ayun po. Sa English po version yung sinabi po diyan is may English version po kayo Ezekiel 16:44. Apo. Ezekiel 16 verse 44. Behold, everyone that use proverbs shall use these proverbs against thee, saying, as is the mother, so is her daughter. Ayan po. So, ito yung mga proverbs, mga kawikaan, yung wisdom. Ibig sabihin yung proverbs na yun is wisdom. Kung ano po yung nanay, ganun din po yung kanyang anak na babae. So, kung anong, sabi nga ako sa Tagalog, kung ano ang puno, siya rin yung bunga. So, kung ang ating pamumuhay na binibigay na example ay mabuti sa mga anak, ganun din po ang kanilang gagawin balang araw. Sa kanilang, kung saan man po sila dalhin ng kanilang mga paa, ay hindi mawawala po sa kanila yung mga tinuturo po nung ano. So, ano po yan, nagre-reflect po sa anak kung ano yung ginagawa, kung ano yung modeling na ginagawa ng mga magulang. Yun po ang ibig sabihin po niya. Ibig sabihin, Sirach chapter 3:30 verse 1. Ecclesiasticus. Ecclesiasticus chapter 30 verse 1. Ang nagmamahal sa anak ay malimit gumagamit ng pamalo upang ang anak ay maging kasiyahan niya paglaki nito. Ayan. Diba may mga batas sa atin na pagka pinalo ang isang anak may batas na sa panahon natin ngayon, parang kukulong na, merong ganong penalty na. Pero ang pagdidisiplina na sinasabi po dito ay para sa ikabubuti ng mga anak. Yung pamalo ay once lang o twice lang. Wag naman ano po dito yung parang sabihin madalas, ibig sabihin malimit gumamit ng yung merong right time lang upang hindi magtanim ng poot sama ng loob sa ang mga anak dun sa
sa ginagawa ng mga magulang, pagdidisiplina. So, ayan po, ang nagmamahal sa anak ay malimit na gumamit ng palo upang ang anak ay maging kasiyahan niya paglaki nito. Yan po ay, basahin po natin ang Sirach chapter 30 verse 3. Ay, opo, 3. Sirach chapter 30 verse 3. May naipagmamalaki sa mga kaibigan ang mabuting magturo sa anak at kinaiinggitan pa ng kanyang mga kaaway. Okay po. Ang ganda po nung ano niya, yung magandang resulta po ng modeling, vicarious modeling sa mga anak. Sapagkat ito po ay isa pong golden na maiiwan po natin kahit saan man po sila. Ito po yung napakahalagang, kumbaga mas mahalaga pa sa mga bagay na meron tayo. So may pagmamalaki sa mga kaibigan na mabuting magtuturo sa anak. Kinaiingatan ng mga kaaway. Sabihin yung mga kaaway po dito, yung wala po silang wala po silang yung against sila doon sa law and statutes and commandments. Against sila yung mga kaaway, sila po yun. Tayo naman po yung itinuturo, binomodel po natin, yung ating mga anak, yung minomodel po natin yan sa yung law and statutes and commandments, tinuturo po natin sa kanila. Ginagawa muna po natin at sila naman po ay sinusunod din nila. So may pagmamalaki po nila yan sa kanilang mga kaibigan. Sa pong ano yan. At yan ang mangyayari po, yung mga hindi sumusunod sa law and statutes and commandments, kinakainggitan sila. So bagaya sila po ay magiging salt and light ng sanlibutan. Ang mga anak po na sumusunod sa mga law and statutes and commandments na itinuturo ng mga magulang. Ayan po, buksan po natin ang Sirach chapter 10 verse 2. Dagdag ako. Sige po. Okay, sige. Basahin mo to, dagdagan natin yung ipagpapaliwanag natin sa ating mga anak kung paano natin poprotektahan ng ating mga anak sa mundong ito na puno ng kasamaan. Siyempre, ang formula niyan, ang pagsunod natin sa ating aba. Yan ang pagpoprotekta sa ating mga anak. Saka ipagdasal natin ang kanilang kaligtasan. Basahin mo yung Deuteronomy chapter 6 hanggang verse 4 hanggang 7. Basahin mo muna yung 4 to 5. 4 to 5. Verse 4 to 5 muna. Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 5. Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Kan, di ba? Tayo yung mga yung mga Hebreo Israelites, di ba? Tayo yung mga lahing binanggit sa Biblia. Tayo yung mga lahing pinili or paborito ng ating Aba. Kaya dapat nating sundin yung laws, statutes, and commandments ng ating Aba para mabago yung ating buhay. Magiging mas mabuting tao tayo at makadiyos kapag sinusunod natin yung laws, statutes, and commandments ng ating Aba. Kaya dito kami para ibahagi sa inyo ang salita ng ating Aba para magkaroon tayo ng opportunity na malaman nyo din na yung mga nalalaman namin. Kasi yung paghuhukom ng Diyos ng ating Aba ay ayon sa mga ginawa nating mabuti at sa mga ginawa nating mga masasama. Nandito kami para malaman ninyo kung saan kayo papanig, kung ano ang tamang pipiliin natin sa paningin ng ating Diyos.
Tuloy mo, 6 hanggang 7. 6, 7. Ang mga utos niya itanim niyo sa inyong puso, ituro niyo ito sa inyong mga anak, pag-aralan niyo ito at inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi at sa inyong pagbangon sa umaga. Kan. Ay inutusan tayo ng ating Abayahawa, ng ating Abayahawa, na lagi natin ituro ang kanyang mga utos. Ipinatatanim pa nga niya sa ating mga puso. Dito, ipinatatanim niya sa ating puso para hindi natin makalimutan. Inutos pa niya na ituro natin sa ating mga anak at pag-aralan natin sa ating tahanan. Katulad yung Sabbath class. Every Sabbath day, ituro natin sa mga anak natin ang kanyang mga utos at salita. Saka kung saan tayo magpunta, bago matulog, paggising sa umaga, ituro natin sa ating mga anak ang utos ng ating Aba. Ito pa, 2 verse. Hindi yan. 3 John chapter 1 verse 4. Basahin mo. 3 John chapter 1 verse 4. Wala nang higit na makapagpapaligaya sa akin kundi ang marinig ang balitang na mamumuhay ayon sa katotohanan ng aking mga anak. Kan. Ang sarap sa pakiramdam bilang magulang na sumusunod sa katotohanan ang ating mga anak, di ba? Yan ba yung katotohanan? Yan yung tinapik natin nung nakaraan, di ba? Ang katotohanan ay ang kautusan ng ating Aba, Yahweh. Yung law, statutes, and commandments. Yan yung katotohanan. Di ba? Sabi sa awit na 78 chapter 78 verse 4, wag daw itago sa mga bata ang katotohanan. Kailangan nilang matakot sa ating Panginoon. Yung katotohanan, wag daw itago. Yun yung law, statutes, and commandments, yung kautusan. Wag nating ipagkait sa ating mga anak yung law, statutes, and commandments ng ating Abayawa. Kailangan nilang maunawaan ang parusa kapag nagkasala sila o nilabag nila yung kautusan. Kaya nasa ating mga magulang na magiging ignorant kasi hindi natin itinuturo yung katotohanan o kautusan ng ating Abayawa. Ano bang mangyayari kapag hindi natin itinuro sa ating mga anak ang utos ng ating Abayahawa? Basahin mo to, asan ba? Wait lang ha. Hindi ko na ilagay. So, ano ba yun? Hosea chapter 4 verse 6. Anong mangyayari kapag hindi natin itinuro sa ating mga anak ang utos ng ating Aba? Hosea chapter 4 verse 6. Hosea chapter 4 verse 6. Nilipo lang aking bayan dahil sa kamangmangan, sapagkat itinakwil ninyo ang karunungan, itinakwil ko rin kayo bilang pari, at dahil kinalimutan nyo ang kautusan ng inyong Diyos, kalilimutan ko rin ang inyong mga anak. Kaya tayong mga magulang, kapag hindi natin itinuro ang mga utos sa atin ng Panginoon, sa ating mga anak, magiging mangmang sila sa karunungan ng Diyos. Hindi sila susunod sa karunungan dahil walang nagturo sa kanila. Hindi nila alam na kung sino ang Diyos at kung ano yung pamantayan ng Diyos. Kaya napakahalaga na ituro natin yung katotohanan. Ano ulit yung katotohanan? Kautusan ng ating Diyos. Turo natin sa ating mga anak.
Kanak, yun lang at. All praises. Okay. All praises, all praises. Sige po, tuloy-tuloy po tayo. Ang ganda po nung nabanggit po ni Brother Art sa atin. Patungkol po sa pagtuturo sa mga anak na kailangan po ay ituro talaga yung kalooban ng Ama. Yan. Kasi upang sila ay maging pagpapala po sa mundo. Kumbaga sila po ay magiging maayos yung kanilang pamumuhay. Kumbaga yung kanilang paglilingkod ay magiging karapat-dapat sa ating Aba. Yung pagsunod sa kautusan, laws, statutes, and commandments. Yan, napakaganda po na makita po ng mga magulang na ang mga anak ay naglilingkod din. Naglilingkod din sa Aba. Magkakasama po sila. Yan, sumasamba. So, ayun po. Yung Sirach chapter 10, verse 2. Sirach chapter 10, verse 2. Kung anong uri ng pangulo, ay gayon din ang mga kagawad. At kung ano ang pinuno ng lungsod, gayon din ang mamamayan. Ayan. Wala rin, iniisip ko po dito parang example na nangyayari po sa ating bansa, di ba ho? Yan. May dalawang grupo. May kagawad na pala noon, no? May kagawad na pala noon. May kagawad na po noon. Parang dalawang grupo, ayan. Sa dalawang grupo may talagang may pangulo, kumbaga may Senate President. Ayan. Makikita po natin yung kaibahan ng pamumuhay po nila. Kung ito po bang kabilang panig na pangulo ay siya ba ay sumusunod sa law and statutes and commandments, at ito namang isa naman ay binebend niya yung law, statutes and commandments. So ang makikita po natin diyan yung mga bagay, mga pangyayari. Hindi lang po ito ngayon, kundi makikita po natin yan sa nung nakaraan. Itinuturo po yan mga nakaraang panahon. Sabi, kung anong uri ang pangulo, gayon din ang mga kagawad. Ayan. At kung ano ang pinuno ng lungsod, gayon din ang mamamayan. Kung mabuti ang pinuno, mabuti din po yung nasa sakupan niya. Kung sumusunod ang pinuno sa laws and statutes and commandments, ganun din po yung mamamayan niya. Ayan. Kung ang pinuno naman ay magulo, magnanakaw, corrupt, and kinokorrupt yung pera ng bayan, ganun din po yung mga kagawad. Di ba po? Ganun din yung mga galamay niya. Ganun din yung mga nangyayari sa mamamayan, nagiging magulo din. Dahil sa kahirapan, nagnanakaw sila. Ganun po ang nangyayari. Ayan po yung ibig sabihin po ng salita ng ating Aba sa Sirach chapter 10 verse 2. At ano po yung ipapakita po sa atin kung ano po yung bad example dito sa Matthew chapter 23 verse 15. Matthew chapter 23 verse 15. Kabag-abag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hintil sa pananampalatayang Hudyo. Ngunit kapag ito'y nahikayat na, ginagawa ninyo siyang masahol pa at lalong dapat parusahan sa impyerno kaysa sa inyo. Wag po na pong alisan up. Sabi po doon, kahabag-habag sila, yung mga bad example na mga nagtuturo ng kautusan, sila yung tinutukoy ng mga Pariseo. Diba po? May parang sa panahon po natin ngayon, di ba po, nangyayari sa bansa natin. Diba? Yung legal ginagawa, yung illegal tinatama nila. Yung pagluklok sa mga bagong
mga lingkod bayan, yung illegal ginagawa na nilang tama. Diba? Meron naman talaga nakatalaga para doon talaga. Merong nakatalaga na noon pa man pinakita sa atin. So, ang mangyayari sa kanila, kabagabag po ang mangyayari sa kanila. Nakaturo pa naman sila ng mga kautusan pero sila ay mapagkunwari. Ibig sabihin, yung mga kautusan, alam nila, pero ang nangyayari, may ginagawa silang bagay na yung binabaluktot nila ang kautusan. Yung mapagkunwari po yun. Ibig sabihin po, sinasabi lang nila pero hindi nila ginagawa yung kautusan. Binebend nila yung kautusan para ma-please yung mga tao. Hindi ma-please yung Aba. Diba po? Kaya sabi po dito sa Matthew 23 verse 15, nilalakbay niyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hentil. Yan. Sa pananampalatayang Hudyo. Ayan. Yung pananampalatayang Hudyo, ano po yan? Yung sinabi po ng Mesaya, ito po yung pananampalataya na binigay pabuhat nung mga ninuno nila si Abraham, si Isaac at Jacob. Yan po yung pananampalatayang yun. Pero yung mga Pariseo, naghihikayat sila na sumama kayo sa akin, diba? Kayo sa amin, makiayon kayo sa amin. Na ganito yan. Hindi na kailangan gawin yan, mga tradisyon na yan. Yan, hindi na kailangan sundin yan, di ba? Hindi na kailangan paniwalaan yan, sapagkat Old Testament yan, in absolute na yan. Yan yung ngunit sabi po dito, ngunit kapag ito'y nahikayat na, ginagawa niyo siyang masahol pa at lalong dapat parusahan sa impyerno kaysa sa inyo. Yan po yung mangyayari sa mga nagpapakita ng mga maling example na mga tagapagturo. Ngunit mapagkunwari. Ayan po. Kumbaga, hindi naman po hindi po yan bago sa atin. Mag-isa panahon, marami pong ganyan. Kaya, pinag-iingat po tayo ng salita ng Mesaya po dito. Mag-ingat po tayo sa mga ganong mga tagapagturo. At buksan po natin ang last verse, John chapter 13 verse 15. Ano ulit ha? Nag-stop tayo. Nag-stop po? Pero okay na ulit po. John chapter 13 verse 15. Okay, wait. Last verse. John chapter 13 verse 15. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Ayan. Si John po ay mga halimbawa niyan. Yan po yung napakinggan po natin. Yung magtiyaga po tayo at magtiis. Ayan po. Pinagpala po yan ng ating Aba. Yung pagtiisa po natin na sumunod po tayo sa kalooban niya. Tularan po natin yung kung ano po yung ginagawa po ng Messiah. Sabi nga ni Apostle Paul, imitate me as imitate Christ. Copy me as copy the Messiah. Sa Tagalog, tularan niyo ako. Gayahin niyo ako. Gaya ng paggaya ko sa ating tagapagligtas. So, kung ano ang ginagawa ng ng ating Savior, Yahweh siya, yung Jesus Christ sa Christian, ay kung siya ay nung bumaba siya dito ay pinangili niya yung Sabat, tayo pong mga nakikinig sa truth, ganun din po ang dapat natin gawin. Kasi yan po yung halimbawa na ibinigay po sa atin. Yan po yung binigay sa ating halimbawa ng ating Messiah. Kumbaga sila Apostle Paul, hindi sila
hindi po sila tutunggali sa pagtuturo, kundi nagkakaisa po sila. Yan nga. Pinapakita po nila yung pananampalataya nila sa pamamagitan ng pagsunod nila. Yan. Magkasama po yan, faith and obedience. At alam po natin na may magandang pangako po, di ba? Doon sa Revelation chapter 22 na yung dala niya yung reward niya. Malapit na siyang dumating, dala niya yung kanyang mga reward. At ibibigay niya ito doon sa mga talagang gumagawa. Yan. Bibigay niya to yung reward niya. Ano yung reward niya? Yung sila ay ano yung gumagawa? Yung gumagawa doon sa commandments na binigay niya. So, ang ibibigay niyang reward, makakapasok po tayo doon sa kanyang kaharian. At all praise to the Most High. Magandang hapon po sa ating lahat. At dalahin ko na tayo po ay napagpala sa kanyang mga salita at natuto, na edified, at patuloy lang po tayong magtiis, patuloy po tayong magtiyaga, at patuloy na ang pagpapala ay patuloy ay isa sa atin kasama ng ating Aba. Salamat sa bawat isa na nakikinig ng kanyang mga salita. Shalom, shalom. Happy Sabbath po. Shalom, shalom. Happy Sabbath.